ang mga unang balita sa umagang ito. Pagpapasabog sa isa sa mga sasakyan sa konvoy ni Maguindanao Governor Toto Mangudadato sa Takurong Sultan Kudarat, masusi lang iniimbestigahan. Mangudadato naniniwalang siya ang target ng pag-atake. Stampede sa Napolcom office sa Makati, isinisisi ng mga aplikante sa kawalan umano ng sistema. Taxi, tinangay sa Ross Boulevard habang gumagamit ng urinal ng driver. 12 bahay sinira ng buhawi sa North Cotabato. Isang lalaki walang habas na nanaksak sa Jersey Island. 6 ang patay kabilang na 3 bata. At sinipin ang pasiklaban ng forma sa first ever Philippine Fashion Ball. Huwag mahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Pagpapasabog sa convoy ni Maguindanao Governor Toto Mangudadato sa Takurong City, Sultan Kudarat, kung saan po isa ang napatay, masusi ng iniimbestigahan. Paniwala ni Mangudadato, siya ang tunay na target ng mga salarin. Narito ang report. Baka sa Toyota Fortuner na ito ang tindi ng pagsabog sa National Highway sa Takurong, Sultan Kudarat. Sakay nito ang isang board member na Maguindanao na si Dato Rusman Sinsuat Sr. at anak na si Dato Rusman Sinsuat Jr. Nasugatan sa pagsabog tulad ng 5 iba pa. Isang Rafi Parenas naman ang kumpirmadong patay. Ayon kay Maguindanao Governor Esmael Toto Mangudadato, ikatlo raw ang Fortuner sa mga sasakyan sa kakonvoy nila papunta sa kanyang birthday party sa Takurong City. Nasa pinakaunahan kami at nakasakay ako ng bulletproof car. Nang matapat ang SUV ni Sinsuat sa isang bangko roon, isang nakaparadang Kia Pride na may plate number na MDJ274 daw ang biglang sumabog. Sa paunang investigasyon, lumalabas na nakatanim ang isang improvised explosive device sa naturang Kia Pride. Hindi man siya napuruhan, naniniwala si Mangudadato na siya ang target ng pagpapasabog. Sa amin nakatutok dahil yun na nga, pangatlong sasakyan si board members ng SWAT. At siyempre, tuloy-tuloy yung pakmo namin. Hindi kami natsambahan ng bomba na yun sa halip ang natsambahan yung aming convoy. Kinondena na ng Malacanang ang nangyaring pagsabog. Ang PNP naman, pinamamadali ang investigasyon sa pagsabog at ipinag-utos ang paglalatag ng checkpoints sa Region 12. Para sa unang balita, Dano Tingkong, reporting. Kaunay yung balita yung mga kasundan si PNP Region 12 Director Police Chief Superintendent Ben Hardy Mantele. Chief Superintendent Mantele, good morning po. Napunta pala kayo dyan. Magandang umaga sa iyo, Ian. Opo, at kamusta na po yung initial niyong ika nga ginagawa investigasyon ng PNP dyan? Si Governor ho ba Mangudadato ang target talaga ng... Tsaka nakaka-bother po, na kaya nang gumawa ng ganyang uri ng bomba sa Kia Pride ho ba talaga galing, yung kotse? Kia Abela. Opo. Kausap ko si Gobernador kagabi. Opo. At yun niya, kinukonfirm niya. Tsaka base doon sa mga pangyayari, malamang na talagang yun ang sila ang target dahil kasi may triggering device yung yung sumabog eh. Talaga inabangan yung convoy nila, no? At saka alam yung ang kasi doon, alam yung movement nila. Okay, Superintendent, nasa harapan po ito ng bangko, no? Nung pumarada itong sasakyan na ito. May CCTV ba doon? Makikita niyo ba yung... Malayo na konti sa harapan ng bangko. Medyo sa highway to eh. Mabuti nga na yung highway na hindi talaga doon sa mataong lugar. So kahit pa paano, magdududa ka ba't doon nakapark? Oo. Pero ibig sabihin, hindi masyadong matagal na nakapark yun doon. Hindi masyadong matagal na nakapark, kaya hindi masyado na pagdudahan na... May nakita ba sino bumaba doon? May witness ba kayong hawak na... Meron naman tayong mga tinututukang lead. Na para may mga tao makakapagsabi. So ngayon, continuous, kasi nag-create ako ng Special Investigation Task Group para matutukan to. Nagkaroon nga kami ng case conference sa kagabi. Kung ano yung mga dapat na i-follow up. Ano nung mga informasyon ang mga dumating
At saka ang mga available na mga ebidensya at saka mga witnesses ang kami pwedeng pagsimulan. Nakakabahala ho dahil yung mga car bomb, alam natin, sa Middle East lang natin usually nakikita. Sa House of Representatives, di ba ho, Superintendent, tricycle yata yung sinubukan lagyan ng bomba. Eto, sasakyan na ho. May suspect na ho ba tayo, Superintendent Mantele? Meron lang tayong, hindi natin masabing, pero meron tayong, may lead tayo, may tinututukan tayo. Hindi lang muna natin masabi kung sino. May pinapakita kami, convoy, tas umaandar pa yung Kia bago sumabog o naka-park na siya? Naka-park yun. So, hindi siya yung sumasabay sa convoy? Hindi. Oo, ayun, mali yung ano natin. Yung Mali animation yun kasi bali nakapigil yun, hindi po pwedeng sumasabay sa convoy yun. Sabihin yun, na maaari kong information nila, dumadaan at saka... So ito, may alam sila na doon dadaan yung convoy ni Governor? So yun, kasi alam mo yung lugar na yun, sabi nga ng information, halos... Ambush site? Hindi naman, halos 3 beses sila dumadaan doon. Na-monitor na sila, nasubaybayan. Birthday yata ni Governor po, Superintendent, no? Kagabi. Kagabi, oo. Okay, tatawag na lang po uli kami, Superintendent, at para sa mga karagdagang pang... Kung may mga impormasyon, dyan na lang sa Region 12, no? Kayo mismo ang tatanggap. Oo. Okay, thank you po. Ingat po kayo dyan. Oo. Salamat. PNP Region 12 Director Police Chief Superintendent Benhardy Mantele. Samantala, pila ng mga aplikante sa pagkapulis at mga pulis na gustong ma-promote sa National Police Commission sa Makati na uwi sa Stampede. Dahil po sa pag-uunahan, 3 ang nasugatan. Narito ang report ni Emil Sumangil. Kuhang-kuha sa cellphone camera ng isang amateur videographer ang unahan sa pila ng ilang sibilyang gustong magpulis at mga pulis na gustong ma-promote nang mamahagi ng mga application form sa tanggapan ng National Police Commission, NCR sa EDSA. Ang dalawang ito nga, pumanik pa sa canopy ng gusali. Maya-maya pa pati main entrance ng gate, inakyat ng isa pa at ayaw pang pasita sa mga gwardya. Dala ng puwersa ng bugso ng tao at walang habas na tulakan, nagiba ang babasaging main entrance door ng tanggapan, pati na ang salamin sa tagiliran. 3 kataong nasugatan na agad din namang nalapatan ng lunas. Bumigay po yung salamin Sa dami po ng aplikante. Mulang kanina nagkagulo. Okay. So lahat sila, nagpasukan lahat. Hindi namin malaman kung sino ngayon nauna. Halos mapatira na ng ugat sa leeg ang ilang aplikante nang sisihin ng kawalang sistema sa pila. Ay, nakagulo po kami. Walang sistema, bulok talaga po, sir. Mabagal po. Dapat po, priority muna. Kami muna mga sibilyan. Bago na yung mga pulis na sila Kasi kami mga walang trabaho, kailangan namin ng trabaho. Pero ayon sa Napolcom, patas ang proseso. Hindi raw nila kayang i-accommodate ang bulto ng tao na dumagsak dulot daw ng kakulangan ng pondo at computer. Kulang din daw sa disiplina ang mga aplikanteng pulis. Itong mga uniform, pag sinabi mo pumila sila. Dalawang linya, nakapila na sila. Yung alam mo yung mga entrance, ayun na sumunod. Meron niya, nakikipagsuntukan na rin sa labas. Hindi naman namin kasalanan yun. Nagdagdag ng personnel ang Napolcom, sabay pangakong magpapatuloy ng application form distribution sa mga susunod na araw. Para sa Unang Balita, Emil Sumangil, reporting. Hanggang 20% ang pagtaas ng singil sa serbisyo sa ilang ahensya ng gobyerno, itinutulak ng Department of Finance. Gagamitin daw nilang malilikom na dagdag pondo para mapabilis at lalong mapaganda ang serbisyo sa pamahalaan. Narito ang report ni Tia Arcangel. Republika ng Pila. Ito ng pabirong bansag ng ilan sa bansa, lalo kung makikipagtransaksyon sa mga ahensya ng gobyerno. Mula sa paghingi sa NSO ng patunay na ipinanganak ka o kasal na, hanggang sa pagkuha ng mga requirements sa trabaho tulad ng NBI clearance at PRC license. Pati nga aalis na lang na bansa, tila pinahihirapan pa. Kaya naman ganun na lang ang reaksyon ng ilan ng malamang sa kabila ng mabagna na serbisyo, ilang ahensya ng gobyerno ang magtataas pa ng singil. Hiling daw ng ilang ahensya 5 hanggang 20% pagtaas. Wag na. Ito lang, nahihirapan Ang hirap ng buhay ngayon Kailangan, kumari nga, babaan pa
Pero ayon sa Department of Finance, ang mga pila nga ang mismong dahilan kung kaya isinusulong nito ang dagdag singil sa mga transaksyon sa gobyerno. Ang dagdag pondong malilikom rito pwede raw gamitin para sa pagpapabilis at pagpapaganda ng serbisyo at pagtaas ng sahod ng government employees. Under the law, we are authorized to adjust fees and charges to the costs of the rendering those services.